grabe pala yung blood loss niya because it could lead her to shock. For this video, we'll share with you our birth journey. Lost Kids! Mercedes ni baby. Mercedes-Benz ni baby. In-strawberry baby. Hi, what are you doing? Nagawa ko yung paliguan ni baby. Ito na yung invest naming bahay para kay baby. Yun, si baby na lang kulang. Baby, meron kang bahay dito. Ikaw na lang kulang. So, on the way na nga kami ngayon sa check-up namin. So, dahil papalapit na ang pagdating ni baby, sama lang namin kayo sa check-up namin. So, nandito na kami guys. Naka-ready na yung insurance ko and then motor pass. So, tara! Hello, Lightas! Tapos yung check-up namin. Okay naman daw si baby. Bale, ako may check-up ulit ako sa Wednesday. Kasi na medyo tumaas yung sugar natin. Bawal ang chocolate. Bawal ang chocolate. Bawal ang sugar. Check nila kung kailangan ko mag-insulin for baby. Pero, all is well naman. For today, sasama namin kayo sa appointment ulit namin ni baby. Punta kami ngayon sa hospital kung saan ako manganganak. Bale, napili pala namin to guys na LMU kasi ito yung recommended ng mga friends namin na nanganak na. Tapos, lahat daw ng staff dito nag-i-English hindi tayo, ako lang na ako masyado marunong mag-Deutsch gusto ko naiintindihan ko yung mga sinasabi nila, so kaya yun, 'di ba? Opo. Tapos na yung appointment namin dun sa LMU, napakalaki niyang hospital pala. Sobrang hanap kami kanina kung saan kayong paparegister. Pero anyway, everything is well naman. So, see you soon, baby! Today, I'm on my 39th week and 3 days, pero no sign of labor. Kaya, Kung tuwa pa yan. mag-walking muna kami. Today is April 5, so may nag-aya sa amin mag-picnic. So since di pa naman tayo magle-labor, no signs pa naman, go tayo dyan. Makapag-walking na din kami. Good morning, guys! Today is April 9 and 40 weeks and 2 days pregnant, pero wala pa rin signs of labor. Nagpa-CTG kami, okay naman daw. So, today we decided to eat breakfast dito sa park. Tara, banana. Kain, guys! Hello, Lighta! Bale, tapos na yung check-up ko. Okay naman daw yung CTG, okay naman yung blood pressure, okay naman si baby tsaka ako. Pero yun nga, babalik daw kami sa Tuesday doon sa LMU. Check-up ulit. Tapos, doon na namin malalaman kung i-induce na ako or what. So, abangan nyo na lang yan, guys. Ngayon, nag-decide na lang kaming, aray. Una, mangalap na. Ano? Masakit yung chan ko. Hindi pa. Today is April 15. I'm already on my 41st week. Nandito kami sa LMU. Actually, pauwi na kami. Okay naman yung CTG ni baby. Okay naman ako. In-induce na ako ngayon. Ang procedure na ginawa sa akin is may in-insert silang catheter. Parang balloon daw siya para mag-stimulate siya ng contraction. So, okay naman daw ako umuwi. Bale, bukas babalik kami ng 7:30
AM. AM. Bali, ang instructions lang pala sa akin is kung if ever mag-fall out yung balloons tapos may contractions ako, tawag lang daw ako sa kanila anytime. If ever today, intact pa yung catheter, subukas ang balik namin. 7:30 in the morning. See you soon, baby! So, today is April 16. Dito na kami ngayon ni baby sa LMU hospital. Na CTG na din ako. Naglagay na din sila nito. Tapos, may pinainom na silang isang pill. So, update lang dun sa nilagay sa aking balloon kagabi. Hindi siya lumabas. Nandun pa rin siya. Balik daw ako after 2 hours for another pill. So, update lang. It's currently 4:56 now. Nandito na ako sa room. Waiting pa din. No contractions at all. Bali, ang update lang is binibigyan nila ako ng pills every 4 hours. Ito pala yung view ko sa room. Ito pala sa LMU Hospital. Bali, provided na lahat ng things ng kailangan ni baby, pati kailangan din ng mother. So, kaya hindi na ako masyado din nagpack. Today is my second day here in the hospital. So, kaninang 6 a.m. Sinek na ako. In-IE din ako. Sabi ng doktor, 2 to 3 cm na daw ako. May insert lang sila sa aking fluids to help induce the labor. Tapos yung sa contractions nga kasi kagabi wala din akong na-feel na contractions. So, sabi nila, balik daw ako at 12:30. Currently, it's like 11:30 a.m. So, inaya ako ni baby mag-walking. So far pala, after nun, nung pag-insert sa akin ng fluids, naka-feel na ako ng contractions. Pero so far, tolerable naman siya. Though, may discomfort lang talaga. Masakit siya, mostly sa back. Ito na ang pinakahihintay namin, guys. Ang oras na ngayon, 12:30 in midnight. Yan ang hindi na makangiti yung isa. Yan yung hinihintay ko, yung hindi ka na makangiti. So, nandito na siya sa labor room kasi meron na siyang consistent contraction of every 5 minutes for 1 minute duration contraction for almost 2 hours ng ganon. Kaya nandito na siya sa labor room. Tapos inaiina siya 4 centimeters na. Yes! So, update ng 2 a.m. na dito. Na-inserta na si Mrs. ng epidural catheter. Ngayon medyo bawas-bawas yung pain niya. Medyo matagal-tagal pa itong hintayan kasi 4 cm pa lang. But, papunta na tayo doon. Thank you, Lord. So, 9:30 a.m. na ngayon dito. Kanina kakatapos lang ng midwife tsaka ni Mrs. mag-training ng push. Si Mrs. ay doing a great job. Medyo sumisilip na daw yung ulo ni baby. Tapos mamaya babalik sila para sa totoong laba. Malapit nang lumabas si Emmanuel o Emanuela. Abangan! Baby, bilis na. Naka-ready na yung lalapagan mo, oh. Saka dito yung paligo at panglinis niya. The weighing scale. Push more, push more, push longer. Really good, that's perfect. Come on. You push more. Really good, really good. Okay, now slow, 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 slow. Ooh, yeah. I just wanna tell you the experience that we had during that time. For us, of course, it was a fulfilling moment. Yung nakita ko si Mrs. na medyo umiyak, and I was also teary-eyed during that time. Kasi for my wife, it's a relief somehow. Dahil after 9 months niyang dinala si baby, nailabas niya na. A few minutes after ilagay sa akin si baby, nakafeel ako ng panghihina. Si Mrs. sinabihan ako kasi si baby nasa tiyan niya. Sinabihan niya ako na kunin ko daw muna si baby. And then after that, I told him na nahihilo ako. And dun ko din na-notice na
medyo namumutla nga siya. And then, since wala na ako masyadong lakas noon, pumikit na lang ako. And then, I tried saying a prayer. Wala na rin akong lakas noon para matapos pa yung prayer ko. Ang natatandaan ko na lang talagang nasabi ko noon is, Lord. And during that time, nandun na yung gynecologist na magtatahi sa kanya. Nung sinabihan ko yung doktor na nahihilo nga si Mrs., sabi ng doktor, alam na namin, kaya tumawag na kami ng tulong. Nakapikit pa ako noon. Naramdaman ko na yung pagpasok nung I assume those are the nurses and the healthcare workers. Tapos, tinusukan nila ako, chinirohan nila ako, chinek lahat and everything. There was a sense of urgency and I believe ginawa nila yung best nila para nga maagapan yung situation. During that time, nung sinabi yung nung doktor, hindi ko pa alam how serious that situation was. Nung pag-check nila nung BP ni Mrs., dun ko na realize how the situation serious and critical was. Kasi yung BP niya is 40/20. Grabe pala yung blood loss niya. Yung gynecologist niya, nakita niya na may rupture, yung pwedeng cause ng blood loss niya, kaya bumaba yung BP niya. ICU nurse ako. Alam ko kung gaano kadelikado yung BP na yun. But then I know that alam ni Lord kung ano yung nasa puso ko and ano yung prayer ko at that time. That BP, kung na-delay lang siguro yung reaction ng mga doktor ng minutes, it could lead her to shock and cardiac arrest. Worst case scenario. Sanay na ako na makakita ng mga BP na ganun kababa kasi nga yung mga pasyente namin sa ICU is critical. I'm also trained how to be calm even in that situation for my patients, of course. Pero pag kapamilya mo na kasi yung makikita mo yung ganun yung BP, I'm expecting na iba yung magiging reaction ko. I wanna emphasize to you during that time, during that situation na to be worried is expected. I was calm. Actually, calmness is not the perfect word for it. I can say that it's an inner peace that I cannot explain. I was extra still. Hindi dahil natulala ako dahil nakita ko yung asawa ko na ganun yung BP. Actually, binabagyo ako ng mga boses na kukunin na si Mrs., na magiging solong ama ako, and nire-remind din ako na anong sasabihin ko sa pamilya ni Mrs. pag nawala na siya and everything like that. But despite of that bagyo na mga bumubulong sa akin para magbori ako, I choose to pray and I surrendered everything to the Lord. There I felt really the kapayapaan na hindi ko talaga ma-explain. I was reminded of the verse sa Psalm, "Be still and know that I'm God." During that time, I never think about that verse, but I just felt it. I felt this calmness in me. I felt this dahil God already reassured me, dahil nakita ko yung mga doktor and mga midwives na they reacted so fast, and I know that they know what they are doing. Alam ko, God orchestrated these people na mag-alaga kay Mrs. para ma-save siya during that situation. I'm telling this to you, I'm praising God because God saved my wife during that time. I want to emphasize to you that whatever situation, ano man yung mangyari during that time, I will still trust the Lord's process. I will still surrender everything to Him. Nung naging okay na lahat, napag-usapan namin yun ni Alex, and then that's when I realized how serious the situation was. Doon ko din na-realize na ang galing ni Lord kasi inorchestrate niya talaga lahat. Siya talaga pumili ng tamang date, tamang tao na hawak sa akin. Hindi ako pinabayaan ni Lord. I believe the Lord was
always with me all throughout those times na yung nangyayari nga sa akin. Binigyan niya din ako ng peace at that time kasi hindi din ako nagpanic, hindi din ako nag-overthink. Alam ko na bless niya yung hands ng mga nurses and mga doctors para maging okay din ako. Just a backstory, I was on my 41st week and 4 days nung nanganak ako kay baby. Before that, talagang naiinip na kami. Naghihintay kami kung kailan lalabas si baby. Medyo tiring na din kasi pabalik-balik from here sa house tsaka doon sa hospital. Hindi ko alam kung dapat ba ako i-CS. Alam mo doon, there were like a lot of things going through my mind. But then, mas alam talaga ni Lord kung kailan talaga lalabas si baby. So we're sharing this story with you kasi we would like to share and tell everyone that we are a living testimony that God is always with us. And hindi niya talaga ako pinabayaan. Ginabayan niya ako all throughout the pregnancy hanggang sa manganak ako, pati na rin yung post-recovery ko. Mahirap, pero pag nandyan si Lord, it will all be light. I had a blood transfusion and then I received two bags of blood. And from then, dun ko na na-regain yung strength ko and tuloy-tuloy na siya. And again, mahirap siya pero since alam kong nandyan si Lord sa akin, sa amin, kay baby, everything was really light. Once you surrender it to the Lord, you will really experience this peacefulness, kapayapaan. It's like a worry-free feeling na mararamdaman nyo kapag binigay nyo sa Kanya lahat. So this is our testimony. We are now everyday glad that God is with us. Kaya nga, pinangalanan namin yung baby namin na Emanuela. Ibig sabihin nun is God is with us because she came to us during the time that we accepted Jesus as our Lord and Savior. Me and my family will always choose to glorify the Lord. I hope this testimony will reach many people. The glory is all yours, O Lord. Thank you. She's a girl. Good job, baby. Are you Emanuela? Emanuela. Emanuela, welcome to the world. So ayun nga, makalipas ng 7 araw dito sa hospital ay pauwi na kami sa wakas. So naghihintay na kami ngayon ng taxi. So far naging okay naman ang lahat at okay na si Mrs. Tignan natin mamaya pag akyat niya. So, kahit mga ilang oras tayo umakyat, okay lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, sabi nga ni Maha Salvador. Una ka na. Children, no? Yun. Nakapasa kami sa stage 1. Stage 2 na ngayon. Yan ang final stage. Bali, nakailang hakbang na din tayo, guys. Kunti pa. Maabot din natin ang piplong. Kasama ko si Lord sa pag-akyat ng hagdan na to. Slowly but surely. Yun na, guys. Tatalaw ko ng stairway to heaven. Nakarating din. Thank you, Lord. Success?
Strong woman ka talaga. Sa kang tunay na anak ni Lord. Amen. Last step.